Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ng ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 1021 ng Ride on Ministry, araw po ng Tuesday, Martes, March 28, 2023. Yes, ang Ride on the Ministry, Ride on with Jesus Christ, Ride on with His words, Ride on with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito, mga ka-Ride on sa ating Panginoon. O mapagmahal at mahabaging Diyos na siyang patuloy namin na nilalapitan sa araw-araw at sa tuwi-tuwinan. Ikaw na nagpapasaya sa amin. Ikaw na siyang hugutan ng lakas at pag-asa. Nararapat lamang na sa iyong banal na harapan ay aming ilagak ang aming pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba sa banal mong pangalan. Muli mo kami, Panginoon, nagabayan sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu. Ikaw po ang manaig sa aming mga isipan at puso at gayon din ang aming pagkasama-sama. Mahayag ang iyong kalooban at gayon din ang iyong mensahe sa bawat isa. Dulutan niyo kami, Panginoon Diyos, ng kagalakan, ng pagkaunawa at gayon din ng magandang internet at signal. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Lahat ng aking ginagawa sa'yo'y hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh,
ay tiyak mo ngang nararamdaman ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Batid mo, Panginoon, ang aming mga puso na nagpapasalamat sa iyo. Marapatin niyo, Panginoon, na dumaloy sa amin ang manifestasyon ng iyong presensya at gayon din sa mga salita na nais mong ipabatid sa amin. Salamat po sa mensahe ng awit na ito. Kasama, Panginoon, ng pagkilala namin sa iyong kinasangkapan na sumulat, naglapat ng musika at umawit nito. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming pasasalamat. Lahat magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Palakpakan naman natin ang Panginoon at gayon din nakilalalin natin ng kompositor at gayon din ng umawit ng gospel song na ito sa wikang Tagalog. Well, tayo po ay dumako na sa ating pagsalusaluhan sa umagang ito. Na nasa panahon pa rin tayo ng Lenten season, preparing ourselves, the church, the family, the community we belong as we enter into a new facet of re-experiencing and revisiting this Holy Week. And even the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kahapon ay pinagtuunan natin pansin na isa sa makapangyarihang mensahe ng Lenten season ay yung humility, pagpapakababa. At ngayon, ang ating pong papasinayaan ay it has to do with the power to endure. Ang kapangyarihan upang magtiis. Hallelujah! At purihin natin ang Panginoon. And the passage na ating pong magiging salalayan ay mula sa Hebrews chapter 5 verses 7 to 9 na ganire ang pagkakasabi nito. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pag-iusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan. At siya'y pakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at nang maging sakdal.
Siya ay naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Pinagpala tayo ng Panginoon sa mga talatang ito na ating pong binasa at napakinggan. Well, ilang mga bagay, mga kapatid, sa Panginoon Diyos na kabahagi nitong tatalakayin natin, the power to endure. Well, life on earth, my dear friends in the Lord, is indeed full of diversified experiences. So many problems, trials, storms of life, circumstances, difficulties, sufferings, persecutions, and we can name it all. All of these are indeed, realities in the open space wherever we are. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Kung ang anak ng Diyos na si Jesucristo ay hindi siya exempted sa mga bagay na ito na realidad na nangyari sa kasaysayan ng Kristyanismo na kanyang hinarap, na kanyang tiniis. Pero ang kapangyarihan na yan kailanman ay hindi ho nagmaliw, hindi siya iniwanan. Kaya mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, isa po sa napakahalagang elemento ng power na ito ay ang ating malinaw, tiyak, at patuloy na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Yes. Our clear, true, and continuing relationship with the Lord Jesus Christ, which is indeed the very foundation of this power that we can, experience continually. And aside from that, my dear friends in the Lord, that's why it is very important for us that every time, every moment that we have to revisit and enhance our relationship with the Lord Jesus Christ, the time that we indeed experience the concrete, encounter with Jesus Christ nung tayo po ay na-born again as a Christian. Nagbago ang buhay natin, iniwan natin ng buhay makasanglibutan. Pinapasok natin si Jesus sa ating mga puso, sa ating mga isipan, the whole of our existence, in the inside, in the depth, and even in the outward manifestation ng ating total existence as a human being, na binago, pinagpala ng ating Panginoon. And the Lord Jesus anointed us through His promise, the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit that we need every day in order for us that we can surpass all of these difficult situations that we face every day. Dahil hindi natin kaya ang mga ito na harapin without the presence of the Lord.
Without the guidance, the empowerment, the knowledge and wisdom and ways and means of God in Jesus Christ and His Holy Spirit and even His inspired words na siyang nagno-nurture sa bawat isa sa atin mga ka-ride-on sa Panginoon. Gayon din pangalawa na elemento ng kapangyarihan upang patuloy natin na mapagtiisan ng laban sa daigdig na ito ay walang iba kundi ang kahalagahan ng pananalangin at gayon din ng pagsusumamong nagigiusap sa ating Panginoon. Yes, the importance of prayer and supplication before the side of the Lord Jesus Christ at yan at napakahalaga. Kaya nga dito sinasabi ng the book of Hebrews, especially in verse 7, in the King James Version, he had offered up prayers and supplications. Yes. Yan si Jesus mismo ay naghandog ng mga panalangin at pakiusap with strong crying and tears na may malakas na pagtangis at pagluha. So, ibig sabihin nun, the sincerity of that moment of being with the Lord Jesus Christ and Jesus Christ with His Father in terms of prayer and supplication. Naranasan nyo na ba sa inyong mga buhay o naranasan na ba natin sa ating mga buhay na hindi naman natin plinano na tayo po ay sa panahon ng ating pananalangin at pag-iusap, panambitan sa ating Panginoon? Di natin mamalaya na kung saan ay tayo ay sumisigaw pa. May panahon tahimik tayo, may panahon mahina ang panalangin natin. Merong panahon na kung saan ay tumatangis tayo na merong kasamang daloy ng pagluha. And all of that, we may call it tears of joy in the Lord Jesus. Tears of hope in the Lord Jesus. Yes. Iniluluhog natin sa Panginoon. Umiiyak tayo sa harapan ng Panginoon. Tumatangis tayo, lumuluha tayo ng mga bagay na yan. Ay hindi naman magiging kakulangan ng pagkalalaki at pagkababae sa harapan ng ating Panginoon Diyos, kundi ang mahalaga doon yung nananalaytay na kababaan ng loob na lumalapit, na nananalangin at nakikiusap sa ating Panginoon ng taimtim at tunay. Hallelujah, praise the Lord. Lalo na kapag meron tayong pinagdadaanan na mahihirap na mga sitwasyon at gayon din kapag tayo ay merong pantahan na kung saan ay meron tayong haharapin na malaking hamon sa buhay natin. Sino na ba naman ang hindi mapapalapit sa Panginoon sa panalangin at gayon din sa pag-iusap? Sino ba naman ang hindi tatangis, ang hindi luluha sa banal na paanan ng ating Panginoon? Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, this passage indeed
probably has to do with the intensity of the prayer of the Lord Jesus Christ in the Garden of Gethsemane. Na kasama ang ilang mga disciples doon, yung kanyang intensidad, yung bigat, yung lalim at lawak ng kanyang pananalangin sa kanyang Ama. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, that indeed showing us the importance of prayer and supplication before the Lord. Yes, acknowledging our weaknesses, acknowledging our unlimitedness, acknowledging that the source of power, the source of blessing, the source of victory, and so on and so forth, ay laging nakasalalay sa ating Panginoon. At tayo naman na kung saan ay open tayo at anumang oras, pwede tayo nalalapit sa banal na presensya ng ating Panginoon. Kaya nga ho, sinasabi inilalarawan ng passage natin na kung saan pinakinggan ang panalangin ng ating Panginoon. Yes, pinakinggan ng panalangin ng ating Panginoon na hindi ibig sabihin na kung saan ang pinakinggan ng kanyang paglapit, ng kanyang hagulgol, ang kanyang pagtangis, na kung saan ay maaalis na yung kanyang haharapin na kamatayan. Hindi ho ganon, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Kundi in the sense na kung saan ay matatanggap at natanggap ni Jesus nga ang pamatnugot. Yes. At gayon din ang lakas, ang pag-asa. At gayon din na kung saan ay tinanggap ni Jesus that whether Jesus Christ would like to face and enter that difficult moment of suffering and crucifixion. Jesus Christ must undergo His appointed suffering. Well, mga kapatid sa Panginoon, in the course of being called, being chosen, being consecrated, and sent out to the world, hindi ibig sabihin niyan na you will be always in the comfort zone with gigantic and unlimited benefits and blessings and so on and so forth. Kundi kasama doon yung appointment with regards to suffering. That because of your relationship with the Lord Jesus Christ, because of your continuing faithfulness to the truth of the gospel, the word that Jesus Christ, yes, perhaps the possibility of facing such persecutions and even difficulties and sufferings ay naririyan. Bahagi ng appointment, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ho ang pagpasok into a full-time ministry ay hindi ho yan na kung saan ay paglipat mula doon sa mga challenges ng sanglibutan na ito, kundi mayroong mas malawak, mas malalim na mga challenges na maaaring ma-encounter katulad ng ating Panginoong Hesus Kristo.
Kaya nga po, ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos ang siyang nangibabaw at nangyari. The Lord that Jesus must undergo and face that challenge. Not for Him to remove Him from the reality of suffering and death, but in the sense, my dear friends in the Lord, that He will receive God's continuing aid and even to undergo His appointed suffering, crucifixion, and death. Pero pagkatapos niyan, victory. Yes, pagkabuhay na maguli. Gayon din mga karaydon sa Panginoon, there will be times na tayo rin, mga karaydon sa Panginoon, ay haharap sa iba-ibang klase ng mga pagsubok, mga iba-ibang klase ng mga mabibigat na mga pasanin sa buhay na ito. At gayon din na kung saan ay merong mga pagkakataon na sa gitna ng ating mga pagsusumamo na pananalangin at pakikiusap sa ating Panginoon na para baga na kung saan nararamdaman natin na walang katugunan favorable sa atin. That's indeed the reality, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos. Pero kinakailangan din na kung saan, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, na lagi natin alalahanin sa ating mga buhay that even Jesus Christ was tested in the same way, mga karaydon sa Panginoon. Napakaraming mga pagsubok dinaanan ng ating Panginoon, which is indeed uncomparable, hindi makahihigit sa anumang naging pasanin natin sa buhay na ito. Naranasan niyo na ba na kung saan ipako sa krus? Naranasan niyo ba na kung saan ang titindi na mapapait na karanasan? Naranasan ba natin, halimbawa sa panahon na ito na napakainit ang panahon at tayo ay mabilad sa gitna ng napakainit na sinag ng araw at sabong maghapon? Di pa natin naranasan yan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Di natin naranasan ang mapako sa krus, di natin maranasan ang sapilitan na tayo po ay pinapatay ng unti-unti. Pero si Jesus, naranasan niya iyan. Yes, that's why as a part of our journey in this life, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, napaka-importante na binabalik-balikan natin ang kasaysayan ng karanasan ng ating Panginoon. Inaalala natin that even the Lord that Jesus Christ was indeed tested. Well, in the same way, mga karaydon sa Panginoon Diyos, and that surely, yes, goodness and mercy by God's grace, that God indeed in Jesus Christ will give us sufficient grace, sufficient strength, sufficient hope, and sufficient understanding, and even sufficient endurance, sufficient humility, and sufficient persistency of our faith we have to indeed undergo what He allows for ourselves, mga kapatid, sa Panginoon. And after all, at the end of the day, pagkatapos ng mga trying times na ito, yes, kagalakan, katagumpayan na ibinibigay ng ating Panginoon.
Well, napakahalaga yan at gayon din na pangatlo na elemento ng power to endure, mga karaydon sa Panginoon, as speculated from verse 8 dito sa ating pinaka-passage. Mismo, mga karaydon sa Panginoon, bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis. Yes, sa mga bagay na kanyang tiniis. Well, underline those words na sinasabi sa King James Version. Learn his obedience. Siya'y natuto sa pagsunod. Well, napakahalaga po na elemento ng kapangyarihan, ng pagtitiis, mga karaydon sa Panginoong Diyos, ang ating patuloy na tayo po ay natututo na nagtitiis o makapagtitiis. Kaya nga ho, kahit si Jesus Christ, natuto siyang magtiis. Natuto siyang sumunod. Purihin natin ang Panginoon. Jesus Christ learn by experience, mga karaydon sa Panginoon, the suffering, ang paghihirap na yan. At gayon din, the cause of suffering, the cause of that cross, my dear friends in the Lord, and even that very difficult hardship na kanyang naranasan. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, that often result, mga karaydon sa Panginoon, mula sa matapat na pagsunod sa Diyos at gayon din sa kalooban niya sa mundong ito na magulo, sa mundong ito na corrupted by worldly things. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, if we really want to become victorious and enjoying that power to endure, we must indeed learn to obey and endure, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga dito, yes, the Lord that Jesus Christ became a perfect Savior and Lord. Yes, indeed. And he even became a high priest because his suffering and death on the cross were indeed accomplished without sin. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Well, purihin natin ang Panginoon lalo na kung saan ay dadakot tayo sa pagtalagay ng 7 last words. Mga kapatid sa Panginoon, na kung saan ay mas lalo natin ma-appreciate at makita itong sinasabi dito sa the book of Hebrews chapter 5 verses 7 to 9, mga kapatid sa Panginoon. Therefore, my dear brothers and sisters in the Lord Jesus Christ was indeed qualified in every way. Hallelujah. For what purpose? To bring you and me and all of us, the entire humanity, to eternal salvation. Yes, that always available na redemption and atonement na ginawa ng Diyos sa pamagitan ng Jesucristo, na kung saan ay makapagdudulot at makapagbibigay sa bawat isa ng walang hanggang kaligtasan at nakasisiguro tayo. Well, in verse 9 dito sa pinaka-passage natin mismo, at nang maging sakdal, si Jesus, siya ay naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod
sa Kanya. Period. Hallelujah. In the King James Version ng pagkakasabi ay He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Wow, mga kapatid sa Panginoon. Siya ay naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Well, mga kapatid sa Panginoon, that was indeed the eternal salvation, that was indeed the gain. By the suffering of the Lord Jesus Christ na bahagi ng ating selebrasyon ng Lenten season is indeed made available for you and me and for all of us. Pero merong condition dyan. Who are obedient to Him through faith, the faith that saves in an obedient faith. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Kaya yan ay napakahalaga po. By God's grace, through our faith in the Lord Jesus Christ, that we need to remember always. Hallelujah at praise the Lord. Kaya nga ho, for God so loved the world, gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Pero merong requirement. Salvation, the love of God is universal, available to all people, to the whole humanity, to the whole world. But the people must believe it. People must have faith in it. People must be in it, mga kapatid sa ating Panginoon. So that we may really enjoy the provision, the promise of God's perfectness in providing that availability of the assurance of salvation and even to enjoy the fullness of life in the Lord Jesus Christ, mga kapatid sa Panginoon. Kaya dito sa verse 9 na ito, binibigyan ng diin mismo yung those who are indeed obedient unto the Lord Jesus Christ, believe in the Lord, yes, have faith in the Lord, trust in the Lord, and everything must be continuously under the sovereignty of God, at lahat na pinagkakatiwala sa ating Panginoon. Hallelujah! Napakahalaga na elemento ng the power to endure, mga ka-ride-on sa Panginoong Diyos, ang pananampalataya. Anong ibig sabihin na ang pananampalataya natin sa ating Panginoon sa Kristo? Well, ang pananampalataya para sa akin, unang-una, faithful na pananampalataya natin sa Kanya. Matapat na pananampalataya kay Jesus, at gayon din na active faith, aktibong pananampalataya na nakikita ng ating mga involvement, yes, ng ating belongingness, ng ating participation in the total life and ministry of the Lord Jesus Christ, and even that kind of inspired faith, laging na inspired na pananampalataya sa Panginoon, lalo na kung saan ay merong gana at gayon din na meron siyang yes, igniting faith in the Lord Jesus Christ, na kung tan hindi napipilitan, kundi nagmamanifest, at gayon din nagsiyasyain, at gayon din na kung saan ay nagiging daluyan ng liwanag ng Panginoon, at gayon din na nagsisilbing asin ng sanglibutan na ito. Gayon din kapag pinag-usapan natin ang pananampalataya, it must always be a trusted faith in the Lord.
Yes, pinagkakatiwalaan na pananampalataya, ibig sabihin naaasahan, gumagawa. Faith without works is dead. Gayon din na kung saan we need a continuing healthy faith, malusog na pananampalataya. Yes, nag-uugat. Yes, lumalapad. Yes, tumataas, lumalago at gayon din nagbubunga. A healthy faith, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Yan naman ay para sa akin ay isang acronym. Letter A, F, faithful, faith. Letter A, active faith. Letter I, inspired faith. Letter T, trusted faith. And letter H, healthy faith. Hindi ho masasakitin na pananampalataya. Hindi ho yung klase ng pananampalataya na kung saan naghahanap ng mga pambihira at gayon din na kung saan di klase ng pananampalataya na masasakitin, matatampuhin pa man na kung saan ay nangihina. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, napakahalaga po ang ating tinatalakay ngayon bilang ating pagpapasinaya. Nitong celebration ng Lenten season na ito, the power to endure. Number 1, relationship with the Lord Jesus Christ and the continuing anointing of the Holy Spirit upon us all. Second, the importance of prayer. Third, the importance of supplication. At gayon din, number 4, obedience. At number 5, at gayon din yung pananampalataya. Dagdagan pa natin na kung saan ay service. Naglilingkod, gumagawa't kasangkot sa mga gawain ng iglesia. Hallelujah at praise the Lord. Hanggang dito na lamang tayo mga karaydon sa Panginoon. Pinupuri ka namin o aming Ama at aming Diyos. Ikaw po ang patuloy na sumaamin lalo na sa panahon na ito ng Lenten season. Ikaw po ang siyang kapangyarihang dumadaloy sa amin so that we can endure and we have to have that continuing relationship with you, O Lord Jesus Christ, and your anointing of your Holy Spirit, and even to continuously having that spirituality of being prayerful and in supplication, we have that hope that all of our lamentations, of our petitions can be heard by you. At gayon din, Panginoon, na patuloy na kung saan ay matututo kami na sumunod sa inyo na merong pagkapasakop at pagtitiis. At gayon din ang aming buhay na pananampalataya at paglilingkod inyong nasusumpungan sa bawat isa amin. Salamat po, Panginoon, sa bagong araw na ito. Salamat po sa bagong lakas, sa bagong pag-asa, sa bagong nakikita namin na provision. Salamat, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa bawat revelasyon mo sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sa lahat ng benepisyo ng aming ugnayan sa iyo at gayon din sa bawat blessing na aming natatanggap sa iyo. Salamat po sa buong nakalipas na araw, sa buong magdamag. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming paunang panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Ngayon po ay batiin natin ang ating kapatid na birthday po nila sa araw na ito, kapatid na Hino Rason ng Las Piñas City. Gayon din ang kapatid na Nenet Samaniego Lanosa ng Hermosa, Bataan. Happy birthday! Jessica Ampelocchio ng San Martin Isabela, happy birthday sa iyo at gayon ng kapatid na Minda Tangonan ng Sinait, Ilocos Sur, happy birthday. Chris Santo Campusano ng MacArthur Leyte, Visayas, happy birthday. Jennifer Subia Reyes ng San Martin Isabela, happy birthday. Myra Espihosa, happy birthday. At gayon din ang kapatid na Adet Aduca ng San Martin Isabela, happy birthday sa iyo. At gayon ang kapatid na Jason Tangona ng Manila City, happy birthday. Arnie Tangona ng Olongapo City, Zambales, happy birthday. Helen Antonio Tangona ng Herona, Tarlac,
Happy birthday at magi ang kapatid na Christy Mendoza Argente ng Quezon City na tubong Malabon City at gayon din na classmate mo sa high school o elementary ang ating misis. Happy birthday! Hallelujah! Patuloy po na pagpalain ninyo. Lahat po ng mga kapatid na ito na birthday nila, o Diyos. Pero hindi lamang sila, kundi marami pa mula sa iba't ibang dako sa mundong ito na birthday po nila. Na kung saan kami po ay nagigisa sa aming pagbati at ng aming panalangin. May you continue, O Lord Jesus Christ, to be with them, providing your safety and protection and even your blessing and even helping them, O Lord, to live a life happily and victoriously, O Lord Jesus Christ. Keep them away from danger and always keep them, O Lord Jesus Christ, unto your sides with good health and wellness. Marami pa po na daratal po na birthday sa kanilang buhay na inyo pong patuloy na pinagpapala, pinagtatagumpay at pinasasagana, Panginoon. Marapatin nyo even to bless the family they belong. Yes, lahat po ng may birthday sa buong mundong ito at gayon din po lahat ng mga sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. In Jesus' name, Amen at Amen sa Panginoon. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin pinamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin pinamahal. Happy birthday sa inyong lahat, happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday sa araw nito, gayon din ng mga sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Tayo po ay patuloy sa ating mga panalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, Diyos, at aming idinudulong na patuloy po, Panginoon, na pagpalain niyo ang bawat isa, ang iyong pag-iingat, pagliligtas, lalo na sa panahon na ito na napakainit, Panginoon. Yes,
Tulungan mo kami at gabayan upang sa ganun ay we can be able to have that good health and wellness at gayon din na kami maingatan sa araw-araw at sa tuwid-tuwid. Aming Ama naming Diyos, patuloy din na pagpalain mo ang buong mundong ito. Ang bawat bansa, lahat po ng mga leaders ng bawat bansa at gayon din lahat ng mga pinagkakabalahan ng mga proyekto, mga programa para po sa bawat mamamayan, para po sa bawat bawat bansa at gayon din sa lahat po ng region, mga probinsya, distrito at gayon din ng bawat lungsod at mga munisipalidad at gayon din Panginoon Diyos ang mga barabarangay, the entirety of every nation, O Lord Jesus Christ, na patuloy po ninyo na pagpalain at pangunahan. At alam din namin, Panginoon, na kung saan napakaraming mga problema na hinaharap ng gobyerno at gayon din ng bawat isa, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na sa panahon na ito ng Lenten season and beyond, we can have that in-depth contemplation and even prayer and fasting to reckon with and reconcile with you, O Lord Jesus Christ. Hallelujah at praise the Lord at gayon din Panginoon na ang aming mga panalangin para po sa katapusan nitong global pandemic na ito, maarapatin ninyo at gayon din ang katapusan ng mga digmaan na nangyayari lalo na sa pagitan ng Ukraine at Russia. Bagaman Panginoon, inyo pong nasabi matagal ng panahon na kung saan ang mga iba-ibang mga sinyales ng nalalapit na kawakasan ng iyong pagbabalik muli, Panginoon. Yes, and that we pray and in petition, O Lord Jesus Christ, to be with us always, preparing us, O Lord Jesus Christ, sa lahat ng maaring kaganapan upang kami, Panginoon, ay patuloy na nakaangkla sa iyo at gayon din ang iyong mga salita na patuloy na nakaangkla sa amin, Panginoong Diyos. At samantala na kung saan ay maraming mga kaganapan ay masumpungan mo sa bawat isa, lahat po ng mga churches, mga church workers at gayon din ang mga kaanib, Panginoon, ng sama-samang maaktibo at matapat na paglilingkod at paghayo upang mas lalo na maalam ang aming pamamahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng maaabot, Panginoon, ng aming paglilingkod at serbisyo. Marapati niyo, O Lord Jesus Christ, to continuously put in us your encouragement, yung empowerment, even your enlightenment, the inspiration that you will provide to all of us, and even the hope and blessing that we need in our respective abode of ministries and missions, outreaches, and projects that we are doing every day through your churches, O Lord Jesus Christ, regardless of whatever denomination we have. Kaya pagpalay mo, Panginoon, lahat po ng mga konferensya, lahat po, Panginoon, ng mga churches, distrito, region, annual conferences at gayon din, Panginoon, ng mga local churches, church-related institution at gayon din lahat ng mga church workers, pagpalain po ninyo, mga lay leaders at bawat kaanib, Panginoon, at gayon din, Panginoon Diyos, ang lahat po ng opportunities as venues of our important works that we ought to do, to prepare and to bless and even providing us, O Lord Jesus Christ, for that gigantic spectrum of, of harvesting more souls to bring unto your feet. Hallelujah at praise the Lord, and may your will be done, not ours. Hallelujah, pagpalain niyo, Panginoon, ng buong mundong ito sa mga nangyayaring climate change at sa lahat ng mga kaganapan, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, we claim and we declare Jesus Christ for the Philippines and all nations, to the holy humanity, to the whole world, O Lord, Jesus Christ, and even to bless
every family at gayon din ang bawat mamamayan at bawat gobyerno. Aming Ama at aming Diyos, haharap kami sa panibagong araw na ito at gayon din sa mga darating pang mga araw. At malapit na naman, Panginoon, ng panibagong buwan ng Abril, lalo na ang panahon ng Holy Week at ang paggabuhay na maguli, O Diyos. Pagpalain mo lahat po ng mga programa, lahat po na magiging kaganapan, Panginoon, na pagdiriwang ng mga ito, O Diyos, at higit sa lahat, ang laman, ang mensahe at hamon na ito po ay mapaparating sa bawat isa sa amin, O Lord Jesus. Lahat po, Panginoon, ang may problema, amin pong pinagkakatiwala sa iyo. Sa anumang solusyon na inyo pong ipapaabot. Gayon din, Panginoon, sa lahat po ng merong karamdaman, saan man sila naroon, pag-aamutan at gayonin sa kanilang mga tahanan. Kasama, Panginoon, ang mga isinasama namin sa panalangin araw-araw, katulad po ang kapatid ng Hilita Lud ng Mindanao, na nasa stage 4 breast cancer, Denmark on boy na merong rheumatic heart disease, at gayon din na mula sa mga kapatid mula sa Bacoor City, Teresita Cabrigas na 2 beses nagdadialysis sa loob ng 1 linggo, at gayon din ang kapatid na Rosemaria Megsila na merong problema sa kanyang puso at 4 na beses na stroke. Sani Peña Puerte na merong kinalaman sa kanyang breast, at gayon din ang kapatid na Efren Tanglaw na naopera sa kanyang colon, at gayon din ang kapatid na Alexander Peña Puerte. At gayon din naming Ama at aming Diyos mula dyan sa Cleveland, USA, kapatid na Mila de la Cruz Simon para sa kanyang recovery, Jane Lomaca na merong heart ailment at na-stroke din. At gayon din po ang kapatid na Angela Orizal Delio ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija na diabetic at merong cervical cancer stage 2, Lenlen Tangonan, Lianyo ng San Isabela upang siya ay ma-restore completely ang kanyang pangatawan at kalusugan. At gayon din ang kapatid na Uncle Pedro Galliano Tangonan Sr. ng San Isabela na dumaranas ng kanyang kalagayan po na leukemia, at gayon din, Panginoon, kapatid na Melita Celestra ng Talim Island, Binangaw ng Rizal ukol sa kanyang kalusugan, at maging si Mirna Sanchez Lapanandakanay ng Sydney, Australia for health restoration, Doktora Pura Bawan ng Sitibala nga Bataan para po sa kanyang kagalingan, Hyde Sian Pulido ng Calawag, Quezon, yes, sa kanyang patuloy na therapy hanggang nitong darating na August 2023. At ang mga availability ng mga gamot na kailangan niya, at gayon din ang kapatid Miller de la Cruz ng Calaca, Batangas na meron siyang heart ailment, mabagal tibok ang kanyang puso. At gayon din ang kapatid na Nika Cruz Bagtas na dumadaan din sa kanyang liver chemotherapy. Yes, diyan sa bandang Bataan, at gayon yung kapatid na Nanay Sophia Mercado para sa kanyang mabilisan na paggaling at recovery. Gayon din, Panginoon, kapatid na Nama Abelia ng Quezon City na mayroong cancer. Pastora Baby Bulgado, Koy Bulgado ng Caloocan City para din po sa good health and wellness. At gayon din po ang kapatid na Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar para po sa patuloy na healing and recovery sa pinagdadanang pangkalusugan, pati na, Panginoon, ng magkapatid na Corazon Navarro, Reynaldo Navarro ng Sito Balanga, Bataan, at gayon din si Meryl Navarro. Pairugan mo, Panginoon, ng maayos na kalusugan at kagalingan. Gayon din, o aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na JC Chanko ng Quezon City, yes, sa kanyang pinagdadaan na karamdaman, at gayon din si San Aaron na patungkol sa kanyang cerebral palsy. At gayon din, Panginoon, kapatid na Reverend Dr. Marvin Solaya Delio ng San Miguel, Bulacan, ukol sa kanyang naranasan na diabetic complication na unti-unti na kung saan nabubulag, diabetic retinopathy, kidney problem, neuropathy, makirot kamay at pa. At marapatin niyo, Panginoon, kanyang kagalingan, at gayon din ang kapatid na Mario Arabit na na-stroke na nasa pagamutan. At gayon din, o aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Teresita Yumol Mendaros ng di nalapihan Bataan na merong bukol sa breast,
Conebio ng Dinalupang Bata na mayroong bukol sa kanyang leeg. Solis Domingo ng Quezon City sa kanyang ulcerative colitis. Mirna Bennett ng California, USA para sa kanyang complete healing and recovery, at gayon din ang kapatid na Edmond Cruz ng Sito Balang, Bataan, nakaranas ng mild stroke. Ami Pianar na mild stroke din, na mataas ang kanyang sugar level. Pastor Oliver Uchilla ng Cebu City na merong heart enlargement, hypertension, hyperacidity at prostate. At gayon din ang kanyang asawa, Stephanie Rizario Uchilla, na merong lupus symptom. Sa Lord Jesus, lahat po sila, at maging sa mga hindi namin mabanggit na mga pangalan. Marapatin niyo, Panginoong Diyos, and allow us, Lord Jesus Christ, to claim and declare for their complete healing and recovery, good health and wellness and restoration, and even for that continuing spiritual and financial blessings na inyo pong may pagkakalob sa kanila, and even the blessing for the family they belong, O Lord Jesus Christ, marapatin niyo po. Salamat po ng marami, O Diyos. Salamat po sa buhay. Salamat po, Panginoon. Patawarin po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagsalangsang. Ibinabalik po namin lahat po ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po ang aming pinagsama-samang panalangin, pag-iusap, pagsamo sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Ngayon ay dumako tayo sa ating mga comments natin pong perating. Kumusta kayo mga ka-riders ng Panginoon? Kumusta ang buhay? Kumusta ang mga pamilyang kinabibilangan ninyo? Kumusta po ang inyong mga pinagdadaanan? Kumusta ang inyong hanap buhay? Kumusta ang inyong mga aktibo na paglilingkod sa ating Panginoon sa iba't ibang kaparaanan? Ang abang lingkod ng Diyos ay nagpapasalamat po sa inyong presence, sa inyong pag-like, sa inyong pag-follow sa page na ito. At gayon din sa pag-share ninyo ng bawat episode ng Wide on the Ministry, at gayon din na inyo pong i-like, i-share. Hallelujah! At gayon din, maaari nyo rin bisitahin ang aking YouTube channel, Bishop Lito Fangonan. At gayon din purihin natin ang Panginoon at patuloy pa na pagpalain ng Diyos ang ating pamamahayag ng salita ng Panginoon. At gayon din, hindi lamang ito kundi lahat po ng mga gawain ng mga churches. Yan man ay in every place, at gayon din sa social media, pagpalain ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. How are you, my dear Josie Rose Evangelista Labian ng Maria Aurora ng Aurora Province? God bless the whole family and the whole of Aurora. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Maraming salamat po. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Pwede po ng kanang tao na panatag at gayon din ng panalangin. How are you, my dear Aminita Celeste ng Talim Island, Binang Rizal, at gayon din yung may naman sa Pastor James Celestra. God bless the whole family, ang kabuuan ng Rizal Province kasama ng Talim Island. At gayon din ang inyong mga balang mga ministeryo na ginagawa dyan. At ang kanyang comment, mapagpalang buhay po, Bishop Lito, Ma'am Jean, Tita Biyaya. Ganon din po ang mga Karaydon Ministerian. God bless you more in us all. Yes, at thank you very much. Gayon po sa inyo lahat dyan. Buhay mo po ng mga panalangin, at gayon din mga mukha ng tao na kung saan may stars sa dalawang mata. At gayon din may puso sa dalawang mata na kangangat. Gayon din may lumalama sa puso. Puso. Gayon din ang talbos ng mga malunggay na kung saan masarap ulamin, na kung saan ihalo natin sa munggo. Yes, na mayroong ampalaya na talbos at bunga, at gayon din ang simbolo ng peace. Puso, at gayon din ang di nawawala na bulaklak ng rosas. Hallelujah! Praise the Lord. Gayon din ang kanyang emoji ng blessing. Ang kanyang emoji ng panalangin, merong 4 stars at meron nakasulat na blessed sa kanyang emoji sa ribbon. Kumusta kamanggagawang Reverend Bonifacio Boni Gansit ng General Trias City, Cavite? Gayon din ang iyong disinus dyan sa bandang Ciudadina Village Methodist Church ng 13 Martires City, Cavite. God bless the whole family and your ministry, the church, and the whole of Cavite Province. Ang kanyang pagpapalang umaga sa lahat. Thank you very much likewise.
Kumusta ko, Mare? Educator Jocelyn Makatugal Baklig at gayon nilang yung minamahal na asawa. Reverend Alex Baklig dyan sa Bandang Sito Balanga Batan at gayon din dyan sa Bandang dyan sa Living Water Methodist Church. Barangay Kabgabi ng Maribeles Batan. God bless you all at gayon din ang inyong ministeryo at ang kabuuan ng Batan. Hallelujah! Ang kanyang comment, Blessed Tuesday, Bishop Ati Jean Lola Biaya. And family blessings. Binibigyo po ng mga panalangin at gayon na kanyang added comment. God bless us all today, Caradon Ministry. Binibigyo po ng puso. Maraming salamat po. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Yes, how are you my dear Bel Dios Pinto ng Nueva Ecija? God bless the whole family and the whole of Nueva Ecija. Yes. Ang kanyang comment, blessed morning po, Bishop dito nga naman, Jean Grace, tangan sa ating lahat po, nakasubaybay. God bless po your ministry and God bless us all po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo dyan. Whenever niyo po ng panalangin mo kanang taon na panalagay din ng puso-puso at gayon din ng emoji ng panalangin. Merong 4 na star at gayon din sa ribbon meron nakasulat na blessing. At gayon din po ang kanyang added comment. Thank you so much, Lord God, sa walang hanggang pasalamat. Amen. Yes, binibigay pa ng panalangin panatag na mukha at gayon din ng puso-puso at gayon din ng emoji ng glory. Hallelujah. At gayon din ng emoji ng mga panalagay din. Purihin natin ang Panginoon. How are you, my dear kapatid na Nel Danunan dyan sa bandang California, USA? Shout out to Lovigian at God bless the whole family and the whole of USA, lalo na po yung mga overseas Filipino workers at mga migrated families ng mga Pilipino dyan. Hallelujah! At gayon din Tita Cor sa Navarro dyan sa Bandang Sito Balanga Batan. God bless the whole family! At gayon din ang buwan ng Sito Balanga Batan at gayon din ang kapatid ng Binalba de la Cruz dyan sa Bandang Calaca, Batangas. God bless the whole family! Hallelujah! Puri na kayo din ang kabuuan ng Batangas. How are you, my dear kapatid na Ben Caballas ng Caloocan City, Metro Manila? Yes, at nagtrabaho dyan sa bandang Laguna. Purihin natin ang Panginoon. God bless the whole family and your work. At gayon din kabuuan po ng Caloocan at gayon din dyan sa bandang Laguna Province na yung kinaroroonan. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop, prayers po para sa pamilya. I-bless mo kami at kasamahan ko sa trabaho, bigyan kami ng malakas at malusog na pangangatawan. Maraming salamat po, Bishop. My live on ministry, may natututunan kami sa araw-araw. Purihin natin ang Panginoon. At sabi mo sa mga kasama mo dyan, sabay-sabay kayo manood. Hallelujah, praise the Lord. Yes, indeed, O Lord, yes, Christ, pasinayaan po ninyo ang prayer request ng kapatid na Ben Caballas. Pagpalain mo ang kanyang buong pamilya at gayon din ang kanyang trabaho at gayon din ang kanyang mga kasamahan. At patuloy, Panginoon, na inyo pong ilak sa kanila ang malusog na pangangatawan at gayon din ng malakas, matibay na pangangatawan, Panginoon, at gayon din ang iyong blessing, pag-iingat, pagliligtas. Pagpalaan nyo na maging matagumpay lahat po ng mga proyekto na kanilang ginagawa dyan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. At kumusta ang iyong mga kasama dyan? Yes, hallelujah. At gayon din, how are you, my dear, yes, kapatid ni Erlinda Malasig, yes. Nice to meet you in this live streaming wherever you are. You're there at nandiyan din ang Panginoon at ingat kayo dyan. God bless the whole family. At gayon din kung saan ka man naroon at gayon ang mga pinagkakabalan mo dyan ay God bless you all dyan. Ang kanyang comment, amen. Binibigay po ng panalangin by puso-puso. Hallelujah. At gayon din, every comment mo na sa kapatid sa Celeste ng puso. Meron nakasulat na amen, meron lamang stars at gayon ulit pa at inulit pa. Hallelujah. At gayon din ang panalangin. At gayon din ng kanyang emoji na kung saan ay nakalahon. Kanyang itinatas ang kanyang dalawang kamay at sinasabi, victory, hallelujah. Amen sa Panginoon. Gayon din, how are you, my dear Maria Dios Pinto ng Nueva Ecija? God bless the whole family. At gayon din sa kinaroroon mo dyan. At God bless din ang iyong business na napapanood ko sa Facebook. At gayon din ang kanyang comment, blessed morning po, Bishop Lito Tangonat sa lahat. God bless po in your family ministry. Thank you very much. Gayon din po sa inyong lahat dyan. Binibigyan po ng panalampanan, gayon din ng puso-puso. Yes. How are you, my dear Maricel Gadi Tantenco
ng Hermosa, Bataan. God bless sa whole family at gayon din. Kumusta kayo dyan sa Barangay Hermosa, Bataan? God bless. Ang kanyang emoji ng blessing. Hallelujah. At gayon din. Added comment mula sa tagabid na Maria Dios Pinto. Amen. Thank you, Lord, for everything and blessing. Blessings to all of us. All praises, God Almighty. Glory to you, Lord. God bless us all. Yes, panay-panay abot po ng panalay, gayon din ng puso. Likewise. Hallelujah. At gayon din, sa kayo dyan sa Bating Ilagan City, Isabela, Cagayan Valley, Luzon. Hallelujah. Kapatid na Betty Genusalia Bersosa. God bless the whole family at ang kabuuan ng Isabela at gayon din ang Cagayan Valley Region 2. Ang kanyang comment is watching with you. Thank you very much. Likewise. Gayon din, how are you, my dear Mirna Vinson ng Caloocan City, Parapalila. God bless the whole family. At ang yung pinagkakabaran ng kabaw dyan. At gayon din kanyang comment, pa-prayer po para sa sambahayan po. More po, blessed. Yes, hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon. Ang asawa ng kapatid na Ben Caballos at gayon din ang kanilang buong pamilya na dumaloy, Panginoong Diyos, sa buong pamilya, ang inyong blessing, ang inyong pag-iingat, pagliligtas at gayon din pananagumpay, Panginoon, sa lahat po ng larangan. In the mighty name of Jesus, yan po ng aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah. Gayon din, added comment muna sa kapatid na Milit Celestina. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wait, abili pa ng panalangin. Gayon din, added comment muna sa kapatid na Josero sa Panginista sa Liben. Amen. To God be the glory sa napakayang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. To God be the glory. Thank you very much. With every po ng buka ng tao na panatagay din na panalangin. Same. With every po ng puso. Hallelujah. Yes. Added comment muna sa kapatid na Betty Nusala Bersosa. Amen. Yes. Added comment muna sa kapatid na Melita Celesta. Bishop, opo. Kapatid na Melita, pakisama po sa prayers. Mag-asawa ni Arvin J. A. Celestra. Meron po silang karamdaman, physical at spiritual po. Bishop, salamat po sa mga prayers ninyo. Sa mga anak ng Diyos, welcome at to God be the glory with emoji po ng mga panalangin. Aming Ama at aming Diyos, dalangin po namin mag-asawang kapatid na Arvin J. Celestra. Ano mang karamdaman meron sila sa kasalukuyan, pang pisikal at espiritual, kayo po ang nakababatin. Yes, Lord, that Jesus kindly touch them, O Lord, that Jesus through the presence, the power and the acts of your Holy Spirit, O Lord, Jesus Christ, for them to feel your goodness, your love, your concern, and even your touch of miraculous healing upon them all, O Lord, Jesus Christ, marapatin you, and that we claim and declare. In the mighty name of Jesus, everybody will say Amen at Amen sa Panginoon. Shout out sa kapatid na Arvin A. Anonical Celestina and the whole family. Kumusta kayo dyan sa bandang Baguio City ng Benguet Province, kapatid na Teresita Herman? God bless the whole family at ang kabuuan ng Region 1. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Ang kanyang comment, happy day po, Bishop and family and to all Karaydon Ministry. Keep safe. God bless us all. Maraming salamat at gayon din po likewise at ang kanyang added comment, Amen at Amen sa Panginoong Diyos. Ibinibigay po ng kaway-kaway at gayon din ng puso, panalangin puso at gayon din panalangin. Yes. How are you, my dear Deaconess Ruth Tumicos ng Magoong United Methodist Church, Bayan ng Ilamo, Lanao del Norte, Mindanao. Mayong adlaw sa nandang salamat. Yes, God bless the whole family and your ministry and leadership at ang kabuuan ng Mindanao. Hallelujah. Ang kanyang comment, Amen po. Nabigay pa ng panalangin. How are you, my dear Kumare Jaconesa, Merlin Catio, Sebastian, ng Bungabong Nueva Ecija? God bless the whole family and yung ministry at gayon din ang pinaroroonan mo ngayon. Ang kanyang comment, mabiyang umaga po mga karaydon. God bless us all. Maraming salamat. Gayon din po sa inyong lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord.
Maraming salamat po sa lahat po ng mga comments at tayo po ay nauhaw. Uminom muna tayo. Yes, kunin nyo rin yung inumin nyo at sabay-sabay tayong uminom sa ngayon at mainit ang panahon ngayon at napakainit ang panahon. Purihin natin ang Panginoon. Alam nyo ba na kung saan ay kahapon? Ay paghapon ako nagpapagawa ng sakyan dahil napakainit at wala akong lamig ang aircon. At hindi ka natapos dahil meron pang hahanapin na pyesa at akala ko konti lang magastos at sabi nga ng may-ari na yung may-ari ay chairman ng Board of Trustees ng isang church sa bandang Paumbong, Bulacan. Active na sila po ay officer at membro ang pamilya sa church na yon. Pero ang kanilang business dito sa bandang Bacoor City, yes, patungkol sa mga electrical, sa mga lahat ng may kinalaman sa pagkumpuni ng electrical, lalo na yung mga, yes, kasama na yung aircon at sabi ng kanilang tagagawa ay huwag ka magugulat, Pastor, at medyo malaki-laki ang magagastos nito at purihin natin ang Panginoon at malaki nga. At napakainit sapagkat meron tayong mga lakad na kung saan ay mga pangangaral ng mabuting balita ng Panginoon na kung saan maglalakbay at mainit sa panahon na ito. Kailangan po natin ng kahit nabuksan yung pintuan ay mainit pa rin. Yes. Hallelujah. Praise. Kung gaano sana kainit ng panahon ngayon ay mas lalo nagiging mainit ang ating pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Well, alam naman natin na kung saan the Lord will provide. He will always be the Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Purihin natin ang Panginoon. Yes, how are you, my dear kapatid na Emma Tolentino? Purihin natin ang Panginoon at parang kilala kita. Yes, in my little capacity of memory, ay parang kilala kita at you are indeed from the United Methodist Church, living somewhere dyan sa bandang Tuguegarao City, Cagayan. Tama ba ako, kapatid na Emma? At purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At maalala ko ngayon ng yes, pastor, yes. Pastor na naging district, yes, superintendent. Yes. Ang naging DS, Reverend, yes, Tolentino na matangkad yan. Yes. Sila yung mga sumusunod sa amin sa seminary, sa New Theological Seminary at pogi pa. Pero nasa piling na ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. And God bless Tolentino family and your ministry and the church. Please extend my regards to your ilang bang anak din niyo. At gayon din sa congregation dyan. Purihin natin ang Panginoon ng kanyang comment. Good morning, Bishop Palito. God bless you more. Thank you very much. Gayon din po sa inyo dyan. God bless the whole Tuguegarao City at gayon ang kabuuan ng Cagayan. Purihin ang Panginoon na shout out. God bless ang kabuuan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang kabuuan ng Pilipinas at gayon din ang mga overseas Filipino workers somewhere out there sa buong mundo. Hallelujah. At gayon din lahat ng mga bansa. Hallelujah. Praise our gayon din shout out at gayon din bless naman natin si Lord Jesus. At gayon din ng Holy Spirit, ang Diyos amang nag-isang Diyos na hayag sa tatlong persona pero isang na Diyos at gayon din ang sa kalangitan ng kabuang di mabilang masangkatutak ng mga angels ng Panginoon. Hallelujah. At gayon din ang kingdom ni Lord, ang kaharian ng Diyos na kline-claim natin, dinideclare natin araw-araw. Kingdom favor sa body sa atin, kingdom peace sa body sa atin, kingdom victory sa body sa atin, kingdom faith sa body sa atin, kingdom hope sa bawat isa sa atin, kingdom love sa bawat isa sa atin. Yes, Kingdom Overflowing Grace sa bawat sa atin, Kingdom 2023 sa bawat sa atin and beyond. At gayon din Kingdom Holy Week
and resurrection sa bawat sa atin. Purihin natin ang Panginoon habang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat sa atin mula episode 1021 tungo sa maraming episode dating harapin mula Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din na ma-enjoy natin ang buong araw na ito, ma-accomplish natin ang bawat work natin. At gayon din na kung saan ay, tayo po'y magkita-kita muli. Health is wealth. Kaingat tayo at pagpalain tayo ng Panginoon. Babay po sa bawat sa atin at sa muling pagkikita mga karaydol sa Panginoon. Babay po sa bawat sa atin.